Duterte, Herbert Culango, at Peter Lim. Tatlong pangunahing mga personalidad tol na binanggit ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanya naging unang matrix bilang mga pinakamalalaking isda sa larangan ng ilegal na droga noong July 2016. Si Peter Lim ang umanong naging kumpare ni Duterte sa isang kasal kung saan pareho silang naging ninong. Pero tila walang kumpa-kumpare kay Duterte nang malaman niyang allegedly big time drug lord pala ito. Kaya naman binantaan niya ang buhay nito. He goes in and out of the Philippines. Patay na to. The moment he lands at Naya, he will die. He will die. Peter Go Lim, isang Cebuano Chinese businessman na nakabase sa Cebu na itinuturing na isa sa mga pinakamalaking isda sa larangan ng bentahan ng iligal na droga na miyembro umano ng Chinese Triad na nakabase ang operasyon sa Visayas. Ang kanyang pangalan ay lumutang sa media matapos siyang direktang pangalanan ni Pangulong Duterte bilang pangunahing pinagmumula ng iligal na droga. Sa simula, si Peter Lim ay kinilala bilang alias Jaguar, ngunit kalaunan ay nalaman ng iba ang tunay na Jaguar na isa ring kilalang personalidad sa iligal na kalakalan. At ito nga si Jeffrey Diaz na napaslang mula sa operasyon ng mga pulis sa Las Piñas noong June 18, 2016. Si Lim, kasama ang kanyang kapatid, ay napabalitang taga-suporta ng kampanya ni Pangulong Duterte noong 2016. Kasama rin si Lim sa Order of Battle ng Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, inimbestigahan na si Peter Lim ng Kamara matapos ituring na drug lord ng ilang testigo. Sa isang congressional inquiry, dalawa sa dating tauhan niya ang tumistigo laban sa kanya, pero wala raw sapat na ebidensya para idin si Lim. Hindi na verifika ang bintang kaya hindi siya nasampahan ng kaso. Ang dalawang saksing ito ay pinaslang sa misteryosong paraan noong 2006 and 2011 na nagdulot ng higit pang kontrobersya. Batay sa talaan ng Securities and Exchange Commission or SEC, si Peter Lim ay nagmamay-ari ng maraming lehitimong negosyo sa Cebu. Kabilang sa kanyang mga negosyo ay ang pagiging dealer ng imported na heavy equipment at siya ang may-ari ng Hilton Motor Corporation sa Cebu. Bukod sa Hilton Heavy Equipment, meron siyang Tiger Motors, K1 KTV at Real Estate Development Company Limbros. Ayon sa isinagawang full background investigation ng CIDG Region 7, napakayaman ni Peter Lim at kaya niyang umupa ng maraming bodyguards para bantayan siya 24 oras para sa kanyang seguridad. Fast forward, sa pag-upo ni Rodrigo Duterte bilang ika-16 na presidente ng Pilipinas, agad niyang ipresenta ang kanyang unang matrix ng mga sangkot sa iligal na droga noong July 7, 2016. Isa ang pangalang Peter Lim sa mga binanggit ni Duterte bilang pangunahing drug lord ng bansa. Si Peter Lim umano ang sinasabing pinakautak ng sindikato ng iligal na droga na nakakalabas-masok sa Pilipinas dahil protektado ng isang police general na si retired General Marcelo Garbo Jr. Binantaan ni Duterte si Lim na sa sandaling pumasok siya sa bansa. Sa naiya pa lamang ay bubulagta na raw ito. Huwaitek ang babala ng mga human rights group basta para kay Digong trabaho lang. Ngayon, upang linisin ang kanyang pangalan at iwasan ang banta ni Duterte na siya'y mamamatay oras na lumapag sa naiya, nagpasya si Lim na personal na makipagkita kay Duterte upang linisin ang kanyang pangalan mula sa mga akusasyon ng pagkakasangkot sa iligal na droga. Sa kanilang paghaharap, ipinahayag ni Peter Lim kay Pangulong Duterte na hindi siya ang Peter Lim na tinutukoy ng mga iligalista sa kalakalan ng droga. Binigyan din niya na hindi lamang siya 100% kundi 500% sigurado na hindi siya sangkot sa anumang iligal na gawain. Tinuod lang, ipapatay talaga. Basta masilip na ho. Tinanong siya ni Duterte kung bakit nabanggit ang kanyang pangalan bilang isang supplier ng droga at sinagot ito ni Lim sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga posibleng dahilan. Ayon kay Lim, sa isang congressional inquiry sa Cebu, lumitaw ang mga pangalan ng mayayamang negosyante, kabilang ang mga nagmamay-ari ng mga jewelry stores, malls at motels na posibleng sangkot sa iligal na negosyo. Napansin-pansin daw na hindi siya nabanggit na nagtulak sa isang congressman na imungkahi ang investigasyon sa mga mayayaman na ito lalo na sa kanya. Isa pang posibleng dahilan ng pagkadawit ng kanyang pangalan ay ang pagluta ng isang iligalistang babae na kinilalang si Marilu na may alias din bilang Peter Lim. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, inatasan ni Duterte si Lim na makipagkita sa National Bureau of Investigation o NBI at formal na isuko ang sarili para sa anumang investigasyon upang patunayan na hindi siya ang Peter Lim na malaking isda sa iligal na droga. Binanggit din ni Duterte na sa mga oras na yon, wala pang konkretong ebidensya laban kay Peter Lim at marami pang taong may pangalang Peter Lim sa Pilipinas na nagpapahiwatig na posibleng nga hindi siya ang salarin.
Pero sa pagdinig ng isa ring drug kingpin na si Kerwin Espinosa sa Senado noong November 2016, ibinunyag niya si Peter Lim na nakausap ni Duterte ang kanilang supplier. Ayon kay Espinosa, sinabi sa kanya ni na Jeffrey Jaguar Diaz, Lovely Impal at Peter Co na si Peter Lim ang kanilang pinagkukunan ng droga na kanilang ibinebenta sa mga Espinosa. Maringing itinanggi ni Lim ang mga akusasyon. Iginit niyang hindi niya kilala si Espinosa o iba pang mga personalidad na dawit sa iligal na kalakaran. Kasama sa aligasyon laban kay Peter Lim, ang pahayag mula sa isang tauhan ni Espinosa kasi Lim umano ang pinagkukunan nila ng droga. Ayon sa mga akusasyon, nagkaroon pa umano ng pagpupulong sa Thailand sina Kerwin at Peter Lim, bagay na maringing itinanggi ni Lim nang siya'y makapanayam ng media. Halos isang taon matapos ang mga aligasyon, nagpalabas ang Department of Justice ng subpoena na nag-uutos kay Peter Lim na dumalo sa isang preliminary investigation. Nang ihain ng mga pulis ang subpoena sa bahay na naka-address kay Lim, wala siya roon kaya tinanggap na lamang ito ng kanyang gwardya. Noong August 2017, formal na nagsampa ng kaso ang PNP-CIDG laban kay Peter Lim, Peter Co, Kerwin Espinosa, Lovely Impal at anim pang ibang akusado sa pagbebenta ng iligal na droga. Kaagad na nag-issue ng Immigration Lookout Bulletin Order si DOJ Secretary Vitaliano Aguirre laban sa mga akusado. Aminado pa nga ang Malacanang na mahirap daw talagang imbestigahan ang kaso ni Peter Lim at tila parang naghahanap sila ng nag-iisang karayom sa buntod ng mga dayami dahil ang pangalang Peter Lim sa database ng Bureau of Immigration ay pumapalo sa 4,000. Subalit, noong 2018, ibinasura ng mga prosecutor ang kaso laban kina Peter Lim, Kerwin Espinosa, Peter Co at Lovely Impal dahil umano sa kahinaan ng reklamo na inihain ng PNP-CIDG. Ayon kay Aguirre, mahina ang kaso laban sa mga akusado dahil iisa lamang ang testigo, si Marcelo Adorco, at may inconsistencies ang mga testimonya nito. Sa korte, pinabulaanan ni Peter Lim ang mga akusasyon ni Adorco, lalo na ang di umano'y pagkikita nila ni Kerwin sa Thailand sa pamamagitan ng pagpresenta ng ebidensya na siya ay nasa isang ospital ng Pilipinas noong mga panahong iyon. Dahil dito, nasira ang akusasyon ni Adorco laban kay Lim, kaya naman piniyagan ni Aguirre na ibasura ang mga kaso. Pero dahil sa ingay ng publiko, binawi ito matapos ang ilang buwan. Napaatras ang Malacanang at napalaya si Aguirre. Dito na ipinalit si Justice Secretary Menardo Guevara para ibalik yung mga kaso ng mga iligalistang ito at bumuo ng panibagong panel ng prosecution. Inakusahan ng DOJ si Peter Lim na nagsupply ng hindi bababa sa 90 kilos ng shabu sa tinatawag na Espinosa Drug Group sa Region 7 at 8 noong 2013 at 2015. May mga hiwalay ding transaksyon ng droga na naganap na may hindi matukoy na dami ng shabu noong 2014. Kaya naman August 2018, ang lokal na korte ng Makati ay sumang-ayon sa resolusyon ng Department of Justice na nakakita ng sapat na batayan laban sa mga suspect sa di umano'y sa buwatan sa iligal na kalakalan ng droga kung kaya't nag-utos ang korte ng arrest warrant laban kay Peter Lim sa kasong conspiracy to commit illegal drug trading. Pero biglang naglaho si Lim na parang bula. Nagtulungan na ang NBI at PNP. Bumuo sila ng special na tracker team para hanapin siya sa kanyang mga address. Pero wala pa rin Peter Lim na matagpuan. Nag-aalok na ang pamahalaan ng pabuya na 500,000 pesos noong September 2018 para sa pag-aresto ng di umano'y drug lord na si Peter Lim. Ang pabuyang ito ay ibibigay sa sinumang makapagbibigay ng mahalagang impormasyon na magre-resulta sa pag-aresto ni Lim. Ngunit para sa iba, marahil ay tumakas na ito at lumabas na ng bansa. Pero ayon naman sa Bureau of Immigration, walang record na umalis na ng bansa si Peter Lim at tiniyak din ng DOJ na wala itong pasaporte. Ayon sa Bureau of Immigration, ang huling biyahe ni Lim ay noong 2017 at may hold departure order si Lim noong pang 2018 at ang kanyang passport ay expired na. Ngunit, inamin din ni Justice Secretary Guevara na posible nga na si Lim ay umalis gamit ang peking pangalan at nakatakas sa pamamagitan ng mga butas na hangganan sa timog o mga backdoor ng bansa kung kaya't walang opisyal na record ng kanyang paglipad. Fast forward, March 2019, hindi pa rin nagpapakita si Peter Lim at siya'y inilagay na sa Red Notice list ng International Criminal Police Organization o Interpol. Ang Red Notice ay isang alerto sa mga pulisya sa buong mundo tungkol sa mga taong tumakas upang palawakin ang paghahanap sa ibang bansa at ito'y inilalabas kapag hiniling ng isang kasaping bansa. Gayunpaman, patuloy pa rin ang kawalan ng impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan kung kaya't lalo na kumbinsi si Duterte na drug lord nga talaga ang kanyang kumpare. Kaya't muli na naman niya ito binanatan at binantaan habang siya ay nasa isang campaign rally ng PDP Laban Party sa Negros Occidental.
Ayon kay Duterte, kung makikita niya si Lim kahit saan, papatayin niya ito at handa siyang makulong dahil dito. Sinabi rin ni Duterte na si Lim ay may mga bahay sa iba't ibang bansa, kabilang ang Canada, Bahamas at Hong Kong. Dagdag pa ng Pangulo, mas mabuti pa para kay Lim na magpatiwakal na lang dahil kung siya ay susuko, haharapin niya ang hanggang 200 taong pagkakakulong. Ngayon, nagtataka tuloy ang publiko kung bakit parang iba ang trato ng gobyerno para kay Peter Lim kumpara sa mga maliliit na suspect sa droga na nagdulot ng kritika na ang manhunt para sa kanya ay tila isang moro-moro lamang at siya ay pinayagang makatakas. Dapat alam ng mga PNP at NBI na habang nasa labas si Lim, sumasama ang imahe ng war on drugs ni Duterte. Lalong tumitibay ang pananaw ng iba na hindi patas ang laban sa droga. Grabe raw ang hagupit sa mahihirap, samantalang yung mga big time tulad ni Peter Lim, parang nakakalusot daw sa batas at hinahabol pa ng Malacanang para sumuko ng maayos. We're asking Peter Lim, please surrender. If you are innocent, prove your innocence in court. You will be given your day in court. Dito isinisigaw ng iba na anti-poor ang war on drugs ng admin ni Duterte na nagbibigay alalahanin na nagpapakita ito ng pagkakaiba sa pagtrato sa mga taong may koneksyon at impluensya kumpara sa mga mahihirap na suspect. Itinanggi naman ito ng palasyo. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque sa isang press briefing na unang-una raw wanted si Peter Lim. Wala siyang kalayaan. Pangalawa raw, nakakulong si dating Senator Leila de Lima. Patunay na hindi lamang daw mahihirap ang target sa war on drugs. Matatandaan na si De Lima ay isang matinding kritiko na madungong kampanya ni Duterte laban sa ilegal na droga na ikinulong noong 2017 sa mga paratang ng droga na kanyang sinasabing politikal ang motibo. Maraming senador mula sa Estados Unidos at mga grupo ng karapatang pantao ang nanawagan sa gobyerno na palayaan siya noon. Binigyang din ni De Lima na ang di umano'y pagtakas ni Peter Lim mula sa Pilipinas ay patunay na ang kampanya ni Duterte laban sa mga narcotics ay doble kara at pagkukunwari lamang. Ayon sa kanya, madugo lang daw ito kung ang sangkot ay ang mga mahihirap, karaniwang tao na naligaw ng landas at walang kapit, pero walang napapanagot na totoo at malaking drug lord. Sa kanyang pahayag, binanggit ni De Lima na mabilis ang pag-imbento ng mga peking kaso laban sa kanya. Ngunit kay Peter Lim, na may tunay na batayan ng mga akusasyon, ay nakatakas lamang. Tinawag niya itong isang kahihiyan at korupsyon. Mula rin sa simula, ang administrasyon ni Duterte ay nakusahan na rin ng selective justice sa kaso ni Lim. Kasabay ng mga ulat na siya at ang kanyang mga kamag-anak ay mga donor sa kampanya ni Duterte noong 2016. Matatandaan pa nga sa larawang ito tol ni Duterte kasama si Peter Lim sa isang kasal. Tagtag ng batikos si Duterte mula sa kanyang mga kritiko na may relasyon daw ang dalawa kung kaya't hindi mahuli-huli ang pinakamalaking isdang si Peter Lim. Git naman ang Malacanang na hindi personal na kilala ni Duterte si Lim at nagkataon lamang na sila ay parehong naging sponsors o ninong sa isang kasal. June 2021, ayon sa Interior Secretary na si Eduardo Año, si Peter Lim ay umalis na ng bansa. Sumipat na rin ang bansa ang isa pang taong pinaghihinalaang narco-politician o politikong may koneksyon sa iligal na kalakalan ng droga. Ito ay ang dating alkalde ng Iloilo City na si Jed Patrick Mabilog. Muli na namang nabuhay ang mga hinala ng ibang tao. Bagamat ang Bureau of Immigration ay nagsabi na wala silang record ng pag-alis ng nasabing takas sa bansa, tanong ng iba na may maglalakas loob bang tumakas at mag-iwan ng opisyal na record na kanyang pag-alis? Palagi may posibilidad na si Lim ay nasa loob pa rin ng bansa. Maaaring posible pa nga na siya ay nagtatago sa playing side. Sa kabilang banda, July 2021, sa pahayag ng Philippine National Police or PNP, walang konkretong patunay na ang pinaghihinalaang drug lord na si Peter Lim ay nakatakas na mula sa bansa. Ayon kay dating PNP Chief General Guillermo Eleazar, patuloy pa rin ang kanilang paghahanap ng ebidensya na nagpapatunay na wala na si Lim sa bansa. Sinabi ni Eleazar na wala pa ang kumpirmasyon sa pagtakas ni Lim at patuloy ang pagsasagawa ng verifikasyon ng mga otoridad. Nag-utos na si Eleazar sa Criminal Investigation and Detection Group or CIDG at Drug Enforcement Group na verifikahin kung nakatakas na nga ba ang mailap na negosyante. Nagtutulungan ng dalawang unit ng pulisya kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno upang alamin ang inaroroonan ni Lim. Nakipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga katapat na ibang bansa para sa posibleng mga pahiwatig sa kinaroroonan ni Lim. At sinabi ni Eleazar na hindi titigil ang PNP sa paghahanap sa kanya. Sinabi rin ni CIDG Director Major Ferro na iniimbestigahan nila ang posibilidad na nakatakas si Lim sa pamamagitan ng backdoor ng bansa matapos nilang malaman mula sa Bureau of Immigration na walang record ng pag-alis ni Lim sa bansa. Sa inyong palagay tol, nagpapakita ba ang kaso ni Peter Lim ng pagkakaiba-iba sa pagtrato sa mga mayayaman at mahihirap sa sistemang panghustisya ng Pilipinas?
Paano ito nakakaapekto sa kredibilidad ng war on drugs? Ano ang inyong pananaw tungkol sa impluwensya ng mga koneksyon at kapangyarihan sa pagharap ng hustisya base sa mga pangyayari sa kaso ni Peter Lim? Bakit sa tingin ninyo nahihirapang mahuli ang mga tulad ni Peter Lim? Ano ang pwedeng gawin para mapabuti ang pagtugis sa mga malalaking drug lord? At ano ang epekto ng kaso ni Peter Lim sa pangkalahatang patakaran ng administrasyon sa war on drugs? Wu Tuan Yuan alias Peter Ko ay isang Chinese national. Sinasabing siya ang leader ng Bilibid-19 at leader ng isang Chinese drug triad na nakabase ang operasyon sa Luzon at Metro Manila. Batay sa isang intelligence report na nakaabot kay dating Pangulong Duterte, si Peter Ko ay may direktang koneksyon sa China para sa distribution ng mga illegal na droga at paraphernalia dito sa bansa. Bagamat hindi gaano nakakapagsalita ng Tagalog si Peter Ko, ay nakakaintindi naman ito kahit papano. Noong 2001, nasentensyahan si Peter Ko ng reklusyon perpetua o permanenteng pagkakabilanggo dahil sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot na may timbang na 251.04 grams. Kahit na hindi inamin ni Peter Ko ang mga alegasyon laban sa kanya, ayon sa mga pulis na umaresto sa kanya, walang duda na si Peter Ko ang supplier ng mga nahuhuli nila mga nagbebenta. Isang pagkakataon ayon sa mga operatiba ng Western Police District or WPD, nang maaresto nila ang isang ilegalistang nagngangalang Wilson Esternon at makuha sa kanya ang kilo-kilong shabu, kaagad nilang tinanong si Wilson kung sino ang kanyang supplier at kung saan ito nakatira. Kaagad na inamin ni Wilson ang kanyang supplier at sinabing big time ito. Sa pagkarinig ng impormasyong ito, kaagad na ipinlanon ng mga otoridad mula sa WPD Detective Tracker Section ang isang bypass operation upang matiklop ang taong ito na kilala sa pangalang alias Peter Ko. Inaksyonan ng mga otoridad ang kanilang Chinese informant upang matunton ang eksaktong lokasyon at tirahan ni Peter Ko sa Twin Dynasty Tower sa Bangbang, Tondo, Manila. Ngayon, masusing sinurveillance ng mga otoridad ang area ni Peter Ko sa loob ng isang linggo habang minamaniobra naman ng kanilang Chinese informant ang deal para makabili ng epektos kay Peter Ko. Araw ng August 15, 1999 ang napagkasunduang deal para sa transaksyon sa pagitan ng informant at ni Peter Ko at magaganap ang pagpapalitan ng 300 grams na bato sa halagang 200,000 pesos. At ito na nga, August 15, sa alas 2 na madaling araw sa third level parking lot ng Twin Dynasty Tower, minarkahan ng mga otoridad ang dalawang tig-1,000 piso para magsilbing patunay na naganap ang nasabing transaksyon oras na mahawakan ito ni Peter Ko. Pagkatapos ng isang oras, naunang dumating sa napagkasunduang lugar ang mga otoridad na nagpanggap. Makalipas ang 10 minuto, dumating na rin sakay ng kanyang kotse si Peter Ko. Pagbaba niya ay kaagad siyang lumapit sa mga inaakala niyang totoong customer na bibili ng kanyang bato. Matapos makipag-usap ni Peter Ko at ng informant sa wikang Chino ng halos 1 minuto, bumalik si Peter Ko sa kanyang sasakyan at kinuha ang epektos na nakabalo sa isang Chinese newspaper. Kaagad na iniabot ni Peter Ko ang hawak na bato sa isang pulis na si PO2 Diaz na nagpapanggap na buyer at sinabi niyang nasa loob ang produkto. Kaagad naman na inabot ng pulis ang budel money kay Peter Ko bilang bayad sa kanilang transaksyon at kinamot nito ang kanyang ulo bilang senya sa assault team na natapos na ang transaksyon. Hindi alam ni Peter Ko na ang pagkamot ng ulo ng kanyang kausap na inaakalang totoong buyer ay senyalis pala para sa mga kasamahan nitong nag-aabang para takpin siya. Pagkatapos kumamot ang ulo ni PO2 Diaz, bumaba sina SPO3 Abaga, SPO2 De La Rosa at SPO1 Castillo mula sa kanilang sasakyan at inaresto ang akusado. Sa mga sandaling yun, tiyak na natanto ng mga otoridad na ang malaking isda na si Wu Tuan Yuan alias Peter Ko ay nasa kanilang mga kamay na. Hindi na nakapalag si Peter Ko noong siya'y pinalibutan na ng mga otoridad. Nakuha ni SPO3 Abaga ang budel money na may marka nila at ang item na binalot sa Chinese newspaper. Inabisuhan ng mga pulis ang akusado tungkol sa kanyang mga konstitusyonal na karapatan bago siya isinakay papunta sa headquarters ng WPD sa UN Avenue, Manila. Inilagay ni SPO3 Abaga ang kanyang mga initial na EA at ang petsa ng pagpupiska na August 15, 1999 sa plastic bag na naglalaman ng puting crystalline substance na nakuha mula sa akusado. Agad na dinala sa tanggapan ng NBI ang epektos na nakuha kay Peter Ko para masuri sa laboratorio kung tunay nga bang methamphetamine hydrochloride ito o sa madaling salita, shabu. Subalit, noong araw na yun ay wala palang taga-suri na nagjo-duty at sa kinabukasan pa ito na isagawa. At noong August 16, 1999 nga, sa PNP Crime Laboratory, lumabas ang resulta na walang duda
Tunay na siya buong nakuha ng mga otoridad mula kay Peter Ko. Gayunpaman, iginigit ni Peter Ko na mali ang mga paratang sa kanya ng mga ahente. Anya, walang bypass operation na nangyari at inakusahan pa niya ang mga kapulisan ng pangingikil at pag-frame up sa kanya. Ayon sa kanya, kasama niya raw ang kanyang asawa at 2 anak noong mangyari ang di umano'y pangingikil ng mga pulis. Bagong dating lang daw sila mula sa pagbisita sa kanilang mga kamag-anak noong puwersahang pinalabas siya ng mga pulis sa kanyang sasakyan habang kakaparada pa lamang niya. Isa raw sa kanyang mga anak ay sinampal pa ng isa sa mga pulis habang ito'y nagsisisigaw sa pagkakita na sinasaktan ng kanyang ama. Hinihingian daw siya ng mga pulis ng 5 milyong piso bilang pangingigil. Hindi nagtagumpay ang mga depensa ni Peter Ko sa korte. Dahil matapos ang masusing pagsusuri at pag-evaluate sa mga ebidensya, hinatulan si Peter Ko ng Regional Trial Court of Manila Branch 41 ng sentensyang reklusyon perpetua at multang nagkakahalaga ng 500,000 piso dahil sa paglabag sa Article 3, Section 15 of Republic Act 6425. Sinabi rin ng korte na binayaran ni Peter Ko ang 2 sa kanyang mga witness para kumistigo ang mga ito para sa kanya